Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit kami sa Vermosa Sports Hub dito sa Imus, Cavite. At linggo ngayon, no. At saka kahit na umuulan tumuloy pa rin kami. Lalo na to si Idol Mark Bandinho. Ito yung na-check ko yung bike mo sa Kaliraya, no. Yung ano ba yung gamit mong Rigid MTB nun? Marcos. Tapos ito yung binacheck ko na mas nauna. Ito yung Moso, no. Yan. Galing pa to, saan ka ba galing ulit? Alaminos ba? Alaminos. Oh, galing pang Alaminos yan, ha. Galing pang Alaminos, tapos pumunta dito sa Vermosa. Siguro mga 60 kilometers na yan. 63, no? Yun, nagbayad pa siya ng 63 kilometers, no? Kasi nga, meron kasi siyang ibibigay sa akin na, parts, no? Yan, so, kaya siya pumunta dito. Di ko nga akalain na tutuloy ko, no? Kaya sinugod mo talaga yung ulan, no? Ayun, kaya nung dumating na siya dito, tumuloy na rin ako. Kasi kala ko atras ka. Yung pala tumuloy ka, no? Kaya naman kahit pa paano. Ayun, so for this video naman po kasi, tukol naman to sa ginagamit ko na yan, nakita nyo, kinabit ko na ulit yung Topic Defender ko. Yan. Ano na yan mga isang taon ko na ginagamit yan since nung siguro mga August of September last year, no. Sa mga di pa nakapanood ng video na yon, yung kung paano ko kinabit, tsaka may modifications kasi ako ginawa dito ilalagay ko na lang yung link sa description box ko. So ngayon kasi ito review naman to, 1 year long term review dito sa fender na to, no. At saka kung bakit pala yun, kasi may napapansin ako kasi na yung mga gumagamit ng Tapalodo sa likuran lang nilalagay, wala silang nilalagay sa harapan. Kasi marami na kasi akong binabike check na ganun including yung sa'yo, di ba? Ayan. Yan kasi yun nga kasi wala siyang Tapalodo sa likod sa harap sa likuran lang meron. Mamaya tatanungin kita sa experience mo kung ano yung naging feedback doon, no. Yan kasi ito kasing fender na to, ito yung para sa akin, ito yung the best na fender or top mudguard para sa akin. Kasi nga ito kasi kung titingnan natin, ito kasi Tapalodo na to, actually ito pang 26er to ito yung old model na 2008. Hindi ko nga akalain na may nagbebenta naman pa ng ganito mga 900 pesos yan, harap likod, murang-mura nga. Ayun, kasi nga old model, no. So kung makikita natin kasi yung design ng itong mudguard na to, mag-start muna tayo dito sa likod, no. So nakikita ninyo na halos cover na lahat, di ba? Yan, halos cover na lahat At yung talsik kaya yung harang. Magbabay ka ng diretso or magbabanking ka, wala talaga magiging talsik yun dahil nga dito sa design ng Defender na to sa likuran, no? Pati rin sa harapan yan, pati rin sa harapan yan. Ito kasi minodify ko na nilowered ko na kasi yung original na sobrang taas mas maganda pa nga yung bumaba Mas aerodynamic. kasi mas aerodynamic, tapos syempre mas pogi mas wala lumalabas kasi konti lang yung clearance safe pa naman yan kasi nung nagbabike to work commute ako nung 2009 hanggang ano ba yun yung nasa call center na ako 2013 hanggang sa nabitaw ko na yung Vision Pursuit ko nung year end of 2016 bago ako mag cold test. Ganyan yung setup ng ganyan yung setup ng yung Tapalodo ko sa una kong Aerobar Rigid MTB. Wala naman naging problema, mas maganda pa nga ayan, so ito yung pinaka number 1 part kung bakit talagang hindi matatalsikan yung mga jersey mo. Sa harap at saka sa likod wala talagang magiging talsik yan. Ang lang kasi dito, ang nakikita ko lang kasi na drawback dito hindi talaga 100% na hindi ka matatalsikan sa jersey. Yan dito sa jersey. Yan, di mo nakaputi pa nga ako no. Nakaputing jersey ako pero walang talsik Tingnan mo kung meron sa likod. Wala. Ayan, walang talsik sa harap tsaka likod, malinis Kaya nga nung na-install ko na to, naglalakas loob na ako magsuot ng puting ganito. Kasi nga walang talsik pag ganyan yung Tapalodo ko Ang nakikita ko lang kasi na drawback dito, ito kasi hanggang dito lang yung di ba, cover. Hanggang dyan lang yung cover Ito hanggang dito lang. Ang mababasa pa rin dyan ito. Hanggang pa bottom bracket. Yan talaga ang mababasa. Yan.
Lalo na pag sobrang bilis ng speed, no? Oo. Kasi mas mabilis yung speed. Yung talsik ng yung talsik ng tubig dito tsaka diyan mapupunta sa bottom bracket. At saka yung iba mapupunta rin doon sa rear hub eh. Sa rear hub. Oo. Yan. Yun lang yung drawback nitong topic defender na to eh. Kasi meron ang talagang perfect na yung mudguard or yung fenders, yung covered lahat eh. Hanggang dito. May nakita akong ganoon hanggang dito eh. Yung isa naman hanggang dito naman. Sa mga gusto talaga ng sa mga gusto talaga ng halos 100% na waterproof na hindi ba talsikan eh. Kasi nga ang problema naman kasi feeling ko wala akong makitang fender na gano'n na babagay dito sa MTB ko. Walang gano'n. Tsaka alam ko sobrang bigat nun kasi alam ko bakal yun eh. Bakal yung ganyan. Bakal kasi yun eh. Mga pang old school na bikes yun. Yun yung pinaka-drawback na sobrang bigat eh. Pag nag-install ako ng ganyan eh. Ito kasing fender ko, estimate ko dito 400 grams eh. Kasi nung tinimbang ko tong MTB na to na yun may vlog ako dati nun eh. Nung tinimbang ko na may Tapalodo, 12.76. Nung wala na yan, 12.36. Ibig sabihin nga mga 400 grams yun na wala. So isa na rin to sa drawback nitong fenders na to, no. Kaya siguro yung iba hindi sila naglalagay dito. Kaya yung iba bumibili sila doon lang sa likuran lang kinakapit kasi nga. Yan kasi Tapalodo na yan, magaan yan eh. Magaan kasi yung Tapalodo na yan eh. Mga wala pa yatang 100 grams, so nasa 100 grams lang. Mga ganun. Yan, mga ganun lang eh, no. Yan, yun nga, no. Hanggang ngayon, ito pa rin yung ginagamit ko. Ang ko lang kasi, isa pang drawback kasi nito, medyo hassle lang na medyo time consuming lang ikabit at saka tanggalin. Dahil dito, yan. Medyo time consuming kasi tanggalin yan eh. At saka ikabit, tsaka ito. Ito kasi yung lock nito nasa ilalim eh. Kailangan pa tanggalin yung gulong eh. Yan lang naman yung naging isa pa naging parang parang drawback din. Kaya ang ginawa ko dun sa dati kong MTB na kaganyan din, pinermanent ko na eh. Di ko na tinatanggal. Kasi katulad ngayon, araw-ulan, ano tanggal kapit. Patrabaho kasi. Kaya pinermanent ko na eh. Nung time lang yan na bilag ko dati to na dito sa Rugoso na tinanggal ko kasi nga gusto ko rin makita yung itsura kapag walang fenders. At saka kasi nga tatanggalin ko rin naman yan kapag kasi pinaplano ko na rin kasi mag Baguio ride, time trial ride mula sa Bacoor, Cavite hanggang Baguio. Ang gagawin ko kasi ito kasi gagamitin ko. Kasi na-experience ko nung La Union ako, nung sumakay ako sa bus doon sa San Fernando La Union sa terminal. Ito kasi medyo hassle lang to isakay sa bus. Medyo hassle lang kasi isakay sa bus kasi ang ginagawa kasi pag nilalagay sa bus to, ibababa pa yung seat post. Bukod doon sa tatanggalin yung gulong, ibababa yung seat post. Kailangan pang i-adjust to. Medyo time consuming para sa akin kasi na mag-adjust pa dito eh. Tapos kapag nung nandun na ako sa Maynila, sa Avenida, naman iangat pa. Oo, at saka ang isa pa dyan, syempre hindi naman yan yung nakakarga dyan sa ilalim eh. Meron pang iba na gamit eh. Yung ibang gamit kasi na kumukontak dyan sa Tapalodo, tumatabingi. Nasasagi. Oo, nasasagi. Yan. Kaya yun ang isa pang drawback nito sa Tapalodo na to. At isa pa, yung i-mention ko ulit yung isang drawback nito, yung sinabi ko dati nung bagong bili. Ito kasi, kung nakita ninyo, meron niya binutas ko nga pati dito, nilagay ko ng cable tie kasi nga pag wala yan kasi ma-play kasi masyado. Ma-play kasi masyado yan. Kaya nilagay ko yan. Kasi tinry ko dati nung bagong bili yan nung 2009. Nung nag-try ako na mag-ride na walang ganito. Kung gumagano-gano yung Tapalodo eh. Yan yung dun eh. Yun ang experience ko kaya ganyan ang ginawa ko. Yan, binalik ko lang ngayon. Then ito naman sa harap, yun nga yung brand new kasi nito, ganyan yan eh. yung ganyan nandito yan eh, sobrang taas eh. Kaya napapakita na ko, kaya ginawa ko, pinutol ko yan. Ginawa ko ng paraan yan
para maging ano, bumaba. Eh ganyan din naman ang ginawa ko dati, umabot naman ng mga ano 7 to 8 years. Wala naman naging problema no. Ayan, so para sa akin, kahit na may mga drawbacks, kahit may mga konting drawbacks dito sa fender na to no. Yan pa rin yung the best na fender sa akin kasi nga unang-una. Kasi dati parang ayoko rin magtapalodo noong 2009 kasi nga wala akong makita na tapalodo na babagay sa MTB Pero yung may kapitbahay kasi kami na nakaganyan, eh sabi ko, saan mo nabili? Sa Quiapo ko si nabili yung fender na sa Cycle Art. Kaya nainganyo doon ako na magtapalodo yan. So yun nga yung review ko dito sa Topic Defender na to no. Next naman, yun nga sabi ko kanina kung bakit sa mga maglalagay ng mga tapalodo, lalo na kapag bike to work commute ka, at saka syempre pag bike to work, rain or shine yan kasi naging bike to work commuter din ako ng 2 taon o hanggang 3 taon yan, mga 2 to 3 years syempre rain or shine yan, naranasan ko na. Kailangan talaga may tapalodo sa harap yan. Kasi sa experience ko nung unang saba ko ng bike to work commute na hindi pa ako nakakabali nito, nung naabutan ako ng ulan sa Paranaque, grabe yung talsik sa sa mukha, sa jersey, harap at saka likod, parehas may talsik. Parehas may talsik di bali sana kung sa lugar na nirurutahan ko sa Paranaque at saka sa Pasay, malinis yung tubig. Malangis kasi ang tubig doon, tapos puro burak. Tapos kadiri pa kasi nga siyempre galing sa kanal, di may mga mga tae ng pusa, ihi ng aso, yung mga halo-halo na tapos pupunta sa buka, sa bibig, baka mamaya ako pa naman minsan kapag high intensity medyo mabilis yung takbo ko, napapabuka yung hininga ko papupunta sa maiintik mo pa magkakasakit ka pa no. Kaya nga sa experience ko, kaya bumili nga ako ng tapalodo na to na harap at saka likod. Yan, ito yun. So yun nga yung sa'yo naman, tignan natin. Ito yung trending ngayon Ito yung trending ngayon na ang dami kong binabike check na ganyan yung tapalodo. Sa likuran lang. Yan, kasi di ko alam kung bakit sa'yo pala, nagtapalodo ka ng gano'n. Well, isa dito yun, nausuhan din. At nag-iisip rin akong kailangan ko din ng cover din kahit paano sa rear. Sa rear? Kaya lang, ang naging problema ko, yung harap naman. Yung harap na? Oo. Tatanungin kita, may talsik ba sa harap? O wala? Pag yung mabilis sir, napapansin ko, pag bumababa ako ng pwesto sa bike ko, nakakita ko na natalsik yung galing dito sa ilalim. Parang umano siya, pumupunta sa mukha ko, nakaganto pa naman tapos sa lower position at saka yung may napanood ako dun sa video clip ni Mercian na nagbabike siya na walang tapalodo sa harap kasi hindi talaga pwede lagyan ng ganyang fender yung port niya kasi toxic na wide stance yun walang butas kasi yun sa ilalim hindi katulad sa aluminum kaya nung nakita ko yung video niyan, yung pababa pa naman mabilis, ganun siya natatama kasi yung mukha niya so yun ang ibig ko sabihin, kaya kailangan talaga lalo na sa mga rain or shine nagbabike, kailangan talaga may tapalodo sa harap yan. At saka ito, natatalsikan yung salamin ko yun nga, maapektuhan yung vision nung yun nga, sa daan no. At saka ako dati nung naabutan ako ng ulan dyan naalala mo ba yung nagkaliraya ako? Yun yata yung nag-meet up tayo yung nalita ko kasi nga umulan. Huminto ako doon sa baba. Sa Santa Cruz pa lang umulan na. Tuloy-tuloy pa rin yung speed ko na 35 kasi yung pacing ko papunta doon sa Pagsangan kasi walang talsik wala kasing talsik pag naka-aero position pa naman ako, ang lapit-lapit ko doon sa gulong. Tapos meron pa ako naabutan na naka-tri bike, hindi maka-aero position. Nakita ko naka-base bar lang kasi nga dahil nga pag nag-aero position siya, tatalsik yung mga dubi-dubi pa naman ng mga tubig doon sa kalsada. Ayun, kaya the best talaga kung gusto niyo talaga magtapalodo, kailangan talaga harap at saka likod. Yan. At saka ito kasi yung tapalodo na na para sa road bike, diba? Road bike, at saka yung maliliit yung tire width. Yun nga. Pero pwede ba natin tanggalin para makita natin yung itsura? Yan, diba? Ito kasi, anong size ng gulong mo?
29 by 2.25. 2.25. Ito kasi tignan mo, medyo labas eh. Medyo labas dito naman. Kasi may napanood ako sa isang social media platform na okay lang daw yung ganyan dahil daw kapag tumatakbo ka, kapag nagbabike ka, yung daw kasing talsik dito lang sa gitna. Sa'yo, ano na experience mo since na umulan kanina eh? Nagbike ka na puro ulan eh. Nakapansin ko dito naman yung talsik sa ano. Pero yung mga natitira. Pero ito, tatalsikat ba yung likuran mo? Medyo natalsikan din. Ayan oh. Ayan, natalsik. So ibig sabihin talaga, hindi talaga po pwede yung ganyang tapalodo. Kasi although na kasi pag nagbabike ka, pag straight, siguro applicable yun. Pag straight, lumiliko-liko rin tayo lalo na pag sumisingit tayo sa traffic. So maaaring nako-cover niya minimal lang. Minimal lang. Pero pag yung nag-speed up ka, takboy mo mga 35. Yun, mga lakas na nga. Tsaka may factor din kasi yung pag nagbabanking ka eh. Nawawala na yung diretsyo ng talsik eh. Napupunta na sa gilid na. Napupunta na sa mga gilid-gilid. Tsaka syempre, in the real world, may crosswind, may headwind. Yan. Marami kasing factors to be considered. Kaya, yun nga, kahit na may tapalodo sa dito, since na para lang to sa road bike, yan pa rin, meron pa rin dumi. Ayan o, dami. Yan, so ito nga ito nga yung hanggang dito na lang yung video ko kasi kakain pa kami. Kasi nga galing pa siyang Alaminos eh, no? So yun nga, yun na yung summary ng video ito. Ano pala, kailangan bala ka palang bumili ng tapalodo na ganyan. Yung katulad sa akin. Kung makaka-tempo sa Shopee, mga pang 29. Pang 29er kasi ito kasing variant nga nito 26er. Pero since na 27.5 by 2.2 yung gulong ko, compatible naman wala pa rin talsik. Ang hindi lang po pwede dyan 29er. Pero meron kasi ako nakita sa Facebook Marketplace na pang 27 tsaka 29. Isang model lang. Yun na lang ang bilhin mo. Hanapin ko sa Facebook page, baka mahanap ko ulit kasi nakita ko yung dati. Kaso nga lang, medyo pricey nga lang. Yung sir, patulong na lang. Medyo pricey nga lang. Kasi ito kasi 900 lang. Kasi nga 26er lang. Yan. So before na i-close natin itong video na to, shoutout ka muna. Ayun, shoutout sa mga kasama ko sa trabaho. Yan, sa girlfriend ko, sa mga kapatid ko. Ayun. Yan, so kain na tayo. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget na subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.